Hello guys, napanood niyo na ba yung movie na Ready Player One? Ito yung movie poster niya. As a light gamer, sobrang nagandahan ako sa concept nitong movie na to. Kasi parang mapupunta ka sa ibang dimension or sa actual gaming dimension or gaming world once na sinuot mo itong goggles na to. Ito nga sa movie poster nga. So parang kumbaga mateteleport ka sa ibang dimension and parang ikaw talaga yung naglalaro sa game. Ito na nga, nirelease na ng Apple yung kanilang latest technology or gadget na Vision Pro. And ganito yung magiging itsura niya. Ayan. So, meron kang goggles or gadget sa mata mo dito. Wala pa to sa Philippines pero sure ako na ilang buwan lang or ilang araw lang meron na to dito sa Pilipinas or sa Green Hills. And medyo may kamahalan siya dahil sa US, ang price nito ay $3,499. Kung i-convert natin siya sa Philippine peso, ito ay nagkakahalagang 196,825. So almost 200,000 for Apple Vision Pro. Grabe no, parang mayayaman lang yung makaka-afford nitong gadget na to. Pero tingnan natin, baka meron tayong makitang mas mura sa Green Hills or baka may ma-offer silang 12 months or 24 months to pay sa mga gustong maka-experience itong latest product or latest technology ng Apple. So kung gusto niyo magkaroon ng sarili niyong Apple Vision Pro, start pa lang ngayon, mag-ipon na kayo. 10,000 per day kaya niyo yung mabili kapag lumabas na yan sa Philippines. And ito naman yung actual video ng mga taong unang nakabili or naka-experience ng magic ng Apple Vision Pro. Ayan sila sa public, suot-suot nila yung gadget nila. And kung titignan nyo sila, kung hindi kayo masyadong maalam sa technology, mukha silang ewan, mukha silang syunga. Dahil ganyan sila, parang para talaga sila nag-e-explore sa ibang dimension. Pero hindi mo syempre nakikita dahil sila lang yung nakakita nung ibang dimension nga na sa loob ng Apple Vision Pro. So mukha silang syunga kung titignan nyo sila sa labas, di ba? So basically, ang feature nitong Vision Pro na to ay pwede mong makontrol yung mga features ng Apple products nyo. Like for example, kung meron kayong MacBook Pro or meron kayong iPhone, pwede nyo siyang kontrolin gamit yung gadget nyo. So, pag suot nyo yung gadget na yan, yung Vision Eye Pro, so makikita nyo sa harap nyo mismo yung mga icons ng Apple gadgets nyo. Like, for example, meron kayong iPhone, makikita mo para ka lang na, parang nasa harap mo lang yung sobrang laking screen. And pwede mong kontrolin yung nasa harap mo gamit yung daliri mo or yung kamay mo, yung mata mo, pagbe-blink mo, pwedeng mag-click, ganyan. And yung boses mo din dahil medyo meron pa rin siyang Siri feature. So, habang nagsasalita ka, syempre makokontrol mo din yung nasa harap mo. So, ganun siya. Hindi mo na kailangang yumuko maghapon, kaka-cellphone, or kaka-games, or kakanood ng movie. Dahil once suot mo tong gadget na to, nasa harap mo lang mismo yung screen ng cellphone mo or laptop mo. Kung matatandaan nyo yung lumabas noon, I think 2016 or 2017 lumabas itong mga VR box na to. Ayan. So, ilalagay din siya sa mata. Pero, ilalagay mo, iipit mo yung mismong cellphone mo dito sa harap ng VR box na to. So, makikita mo yung screen gamit itong VR box nga or virtual reality box. So parang ganyan yung feature niya pero 1,000 times better itong Apple Vision Pro syempre. Kasi dito sa VR box na to, limited lang yung pwede mong gawin kung ano lang yung nasa loob ng cellphone mo. Like for example, nanonood ka ng Netflix, yun lang yung makikita mo. So more on entertainment siya, more on panonood ng movies, ganyan, gamit yung cellphone mo and ito ng VR box. So parang stuck ka dito sa virtual reality ng VR box compared dito sa Vision Eye Pro dahil although meron kang nakaharang, nakakabit sa mata mo, pwedeng-pwede mo pa rin makita kung ano yung nasa paligid mo. So, pwede ka pa rin makipag-usap, makipag-interact sa mga tao sa harap mo. Or for example, naglalakad ka gamit itong Apple Vision Pro, pwede mo pa rin makita yung paligid mo. So, aware ka pa din sa nangyayari even though may something sa harap mo. And ayun nga. And hindi lang siya pang entertainment, hindi lang siya sa panonood ng mga movies, ganyan. Pwede ka ding magtrabaho gamit itong Apple Vision Pro dahil nga hindi lang cellphone yung kaya niyang i-control,
even yung MacBook mo or yung laptop mo, pwede mong makontrol. Pwede ka ding mag-type. As you can see dito sa video na to, ayan siya. Nagwo-work siya gamit yung kanyang Apple Vision Pro. And ayan, nakikita niyo nagta-type-type siya, may sina-swipe-swipe siyang ganyan, may kiniklik-klik siya. So, yun yung feature niya. Dahil syempre, nasa harap mo lang mismo yung MacBook mo or yung cellphone mo. Hindi mo na kailangan ng actual gadget para mag-scroll-scroll, mag-type-type, ganun. And pwede mo ding ibahin yung background mo. Dahil nga kapag nakasuot to sa'yo yung Vision Eye Pro, pwede mo nang kontrolin halos lahat. So, habang nagwo-work ka, for example, pwede mong gawing nasa beach, nasa forest, yung background mo. And para ka talagang nandoon dahil sobrang linaw nitong Vision Pro na 'to dahil meron siyang 4K yung both glasses niya, 4K yung resolution. So, sobrang linaw. Mas malinaw pa sa 1080p, ganyan, 4K na siya, 'di ba? Ang initial review nitong product na 'to based sa mga tech people na nakabili nitong gadget nito sa US, medyo mabigat pa daw itong version ng Apple Vision Pro na nilabas recently lang and they're hoping na sana yung mga next model, sana mas magaan na daw sa ulo para mas magandang gamitin or mas handy siya. Pero overall daw, sabi naman nila para daw talagang sobrang game changer nitong gadget na 'to dahil parang parang sobrang level up niya nung mga features na kaya niyang ibigay sa mga users niya. That's why talagang sobrang daming tao yung talagang pinipilit na bilihin itong pinakaunang Vision Pro ng Apple. And sure ako na pag lumabas to sa Pilipinas, pahirapan na mag-pre-order nitong gadget na to. Well, tingnan natin dahil ako personally, curious ako sa pwede kong ma-experience kapag gamit ko tong Vision Pro pero parang sobrang mahal. Almost 200,000 para lang magkaroon ka nitong gadget na to. Siguro, kapag mura na sa Green Hills, mag-abang-abang tayo kung sino yung mauunang store na magkaroon nito sa Green Hills. Baka naman ma-offer niya ng mas mura, less than 100k sana, pero I doubt. Kasi from 200k, siguro kaya ng 160, 170. Pero tingnan natin kung meron tayong makitang mas mura pero high quality na Apple Vision Pro sa Green Hills soon. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa latest product ng Apple na Apple Vision Pro? May plano ba kayong gumastos ng almost 200,000 para lang magkaroon nitong gadget na to? Comment down below. At kung nagustuhan niyo itong ganitong vlog, make sure naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Thank you so much for watching and stay safe, guys.